Lola, malaking gulo po. To kapag tinanggap nyo. Umalis na po kayo agad. Bulong sa akin ng batang nurse habang pinupunasan niya ng bulak na may alkohol ang braso ko. Ha? Ano pong sinabi mo, nurse? Nagkunwari siyang hindi niya ako narinig, sabay hulog ng heringgilya sa sahig. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Ang simpleng bulong na iyon ang nagligtas sa akin noong araw na iyon at ang isang nakakakilabot na pangyayari, parang karayom ng heringgilya, ay unti-unting pumapasok sa buhay ko. Kumusta po? Ako si Lola Marta, 71 anyos na ngayong taon. Hindi ko inakalang mangyayari sa akin ang ganitong kabaliwan dahil buong buhay ko, nag-ingat ako kahit sa pagpili ng simpleng tableta ng gamot sa ubo. Maaari po ba ninyong pakinggan ang kwento ng aking buhay na nagsimula sa isang munting bulong ng isang batang nurse? Noong umagang iyon, nakita ko ang tarpaulin na nakapaskil tungkol sa libreng bakuna kontra trangkaso. Dahil mahina ang katawan ko, hindi ako basta-basta umiinom o nagpapabakuna. Kaya nagpasya akong magtanong muna kung anong bakuna iyon at kung may side effects ba bago ako magdesisyon. Nang dumating ako sa klinika, kakaiba ang sitwasyon. Ang waiting area, na dapat ay puno ng mga nakatatanda, ay walang tao. Ay, wala man lang tao ngayon. Ang staff na nakaupo sa desk at abala sa kaniyang ginagawa ay nagulat nang makita ako. Aba, Lola, tuloy po kayo. Magpapabakuna po kayo, tama? Dito po kayo pumasok kaagad. Medyo nakakapagtaka na tila nagmamadali siyang itulak ako papasok, ngunit sinundan ko na lang siya. Pagpasok ko sa pinto ng clinic room, sinalubong ako ng isang lalaki na may nakasulat na Dr. Rafi sa kaniyang nameplate. Lola, tuloy po kayo. Nasa best condition po ba kayo ngayon? Tanong ni Dr. Rafi. Doktor, hindi po ako nagpunta para magpabakuna. Gusto ko lang po sana munang makarinig ng paliwanag tungkol sa bakuna dahil medyo mahina po ang katawan ko, maingat kong tanong. Syempre po. Kailangan ko po talagang ipaliwanag, tumango si Dr. Rafi na tila naghihintay na. Ito po ay isang bakuna na bigay ng langit. Isang turok lang po nito at wala na po kayong iintindihing trangkaso ngayong taglamig, Lola. Pero iniiwasan niyang magbigay ng mahahalaga at detalyadong paliwanag. Puro magagandang salita lang ang binibitawan niya. Hindi po iyon. Ang gusto ko pong malaman ay ano po ang specific na ingredients. Bago pa ako makapagtanong, bumukas ang pinto ng clinic room at pumasok ang isang batang nurse. Mayroon siyang name tag na nakasulat na Yina. Tahimik siyang lumapit sa akin. May hawak na heringgilya sa isang maliit na tray. Lola, iabot niyo po ang braso ninyo ng komportable. Opo, baka malamig po ito ng kaunti, malambing na sabi ni Ina. Wala akong anumang hinala, kaya itinataas ko ang manggas ko at inabot ang braso ko. Nagkunwari si Ina na maingat na pinupunasan ng alkohol na bulak ang aking braso at bigla niya itong hinawakan ng mahigpit pero biglang yumuko si Ina at lumapit sa tenga ko, bumulong ng mas mahina pa sa hininga. Lola, malaking gulo po to kapag tinanggap niyo. Huwag po kayong tutuloy kahit anong mangyari. Umalis na po kayo agad. Nagulat ako at tila nawalan ako ng hininga. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Ha? Ineng, ano bang... Bago pa ako makapagtanong, bigla niya itong ibinagsak ng malakas ang heringgilya sa sahig. Klang! Malakas ang tunog ng pagkabagsak ng heringgilya at umalingaw-ngaw iyon sa buong clinic room. Ay, pasensiya na po. Nadulas po ang kamay ko. Sumigaw si Ina ng mas malakas pa. Umiarte siya na tila nagkamali. Aray, paano po ito? Kukuha po ako kaagad ng bago. Nagkunwari si Ina na nag-aalala at dali-dali siyang tumakbo palabas ng clinic room. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Natulala. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa harap ko. Narinig ni Dr. Rafi ang ingay at tumayo siya sa kaniyang silya na may naiinis na mukha. Aba, Lola, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nagulat? Ngumiti si Dr. Rafi na tila nagkakaproblema at sinipa-sipa niya ang mga nabasag na piraso ng heringgilya sa sahig. Doktor, hindi po iyon ang problema. Kakaiba po ang sinabi sa akin ng nurse kanina, maingat akong nagsimulang magsalita. Ang kakaibang bulong ni Ina ay paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Sabi po ng nurse kanina, malaking gulo po. To kapag tinanggap ninyo at sinabihan niya akong umalis na kaagad.
Pero pagkatapos kong magsalita, nanigas ang mukha ni Dr. Ruffy. Ha? Ano pong pinagsasabi ninyo, Lola? Hindi po iyon ang, Doktor. Malinaw po na sinabi ni Nurse Ina sa tenga ko na, Lola, malamig na pinutol ni Dr. Ruffy ang aking sinasabi. Bago lang po ang nurse na iyan sa trabaho. Ano po ang alam ng ganoong tao para magsalita ng walang kabuluhan? Tinitigan niya ako ng malamig at may banta sa boses niya. Ha? Hindi po iyon maaari. Nakita ko po ng malinaw ang name tag niya at kinakausap niya ako kanina. Siguro po dahil humihina na ang lakas ninyo ngayon, nagkakamali lang po kayo ng dinig. O baka naman po, sinasadya ninyong pahirapan ang aming klinika, di po ba? Naramdaman ko ang takot sa pahiwatig ng kaniyang tono. Kinilabutan ako. May kakaiba talaga. Huwag po kayong mag-alala. Kukuha po ako kaagad ng bagong heringgilya. Kinuha ni Dr. Ruffy ang kahon ng gamot at inihanda ang bagong heringgilya. Hindi na po. May bigla po akong naalalang mahalagang bagay. Babalik na lang po ako sa susunod. Nagmamadali akong tumayo at nagsalita. Lola, ayos lang po. Matatapos po ito kaagad. Sinubukan akong pigilan ni Dr. Ruffy pero umalis ako kaagad sa clinic room nang hindi na lumilingon. Sobrang nakakatakot ang malamig na tingin na nakatuon sa likod ko. Paglabas ko sa klinika, nanginginig ang mga binti ko. Ang boses ni Ina na nagsasabing malaking gulo po, to ay patuloy na umalingaw-ngaw sa tenga ko, tila isang sumpa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog dahil sa kaba. Hindi ako mapakali sa sala kaya binuksan ko ang 9 o'clock news. Pero isang hindi kapani-paniwalang balita ang lumabas sa TV. Ngayong hapon, ang klinika ng Pag-asa sa Barangay Maligaya ay sinalakay ng mga awtoridad dahil sa hinalang nagpapamahagi ito ng illegal clinical trial vaccine at nagsasagawa ng hindi awtorisadong medical procedures sa mga matatandang pasyente. Kalmado ang boses ng anchor pero tila bumagsak ang puso ko sa aking paa. Ang klinika na pinuntahan ko kanina ay ipinapakita sa screen. Hindi awtorisadong new drug sa mga matatanda, illegal. Tinitigan ko ang TV screen. Hindi ko maipaniwala kung ano ang nangyayari. Pero mas nakakagulat pa ang sumunod. Dumaan sa screen ang listahan ng mga pasyente na may nakatakip na mosaic at nakita ko ng malinaw ang pangalan ko. Lola Marta. Nabulong ko nang hindi ko namamalayan. Walang duda, pangalan ko iyon. Pero mas nakakagulat pa ang pangalan na nakasulat sa bahagi ng guardian, si June. Ang pangalan ng anak ko ay malinaw na nakasulat kasama ang lagda niya. Ano ba ito? Nanginginig ang kamay ko at dali-dali kong tinawagan ang anak ko. Hello? June, baka ikaw ay? Inay, overtime po ako. Kahit ano paman, busy ako ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap. Inis na sumigaw si June at pinatay ang tawag. May kabalisahan sa kaniyang boses, na tila may tinatago, iba sa karaniwan. Sa sandaling iyon, may kumatok ng malakas at nagmamadali sa pinto. Ting, tang, tang! Nabitawan ko ang hininga ko dahil sa takot. Lola, ako po ito. Si Yina na nakita ninyo sa klinika kanina. Isang nagmamadaling boses ng babae ang narinig ko sa labas. Si Yina, ang nurse na nakita ko sa klinika. Lola, pakibuksan naman po ang pinto. Wala na tayong oras. Halatang balisa ang boses ni Ina. Nag-alinlangan ako. Nakakatakot na bigla siyang dumating ng gabi at nalilito rin ako dahil sa nangyari sa klinika. Lola, pakiusap po, baka hinahanap na po kayo ng mga taong iyon. Nanganganib po kayo? Nagmamakaawa si Ina, na tila umiiyak. Sa huli, binuksan ko ang pinto gamit ang nanginginig kong kamay. Pagbukas ng pinto, tumakbo papasok si Ina. Namumutla ang mukha. Naghahabol siya ng hininga at nanginginig ang buong katawan. Hay, mabuti na lang. Salamat naman. Lola, hindi po ba kayo nagpabakuna kanina? Hinawakan ni Ina nang mahigpit ang kamay ko at nagtanong. Ineng, ano ba talagang nangyayari? Ina po ang pangalan ko. Opo, nurse po ako sa klinikang iyon. Hindi na po ngayon. Siyempre, nanginginig ang boses ni Ina. Ako po ang whistleblower. Lola, pakinggan niyo po ako ng mabuti. Ang halos natanggap niyo na sana ay hindi bakuna. Kung gayon, ano? Iyon ay isang nakakatakot na experimental drug na naglalagay sa panganib sa buhay ng tao. Galit na galit si Ina at kinuha niya ang isang bunton ng mga dokumento mula sa kaniyang bag. At tingnan niyo po ito.
Sa dokumentong inabot niya sa akin, malinaw na nakasulat ang pangalan at lagda ni June. Lola, kailangan po ninyo talagang makita ito. Ang gamot na ito ay gawa ng pharmaceutical company na ininvestan ng anak ninyo, si June. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Buong gabi kong inintindi ang mga nakakatakot na dokumentong dinala ni Ina. Ang pangalan at lagda ni June, na mahal ko, ay nakasulat sa buong papel. Hindi ko maipaniwala at inulit ko itong tingnan ng maraming beses, ngunit malinaw na iyon ang katotohanan. Kinaumagahan, pinilit kong patatagin ang nanginginig kong mga binti at nagdesisyon ako. Kailangan kong puntahan ang anak ko at pakinggan ang nakakatakot na katotohanan ito, na kailangan kong pumunta sa kumpanya ng anak ko. Lola, wag po. Maaari po kayong mapanganib, nag-aalalang sabi ni Ina habang hinawakan niya ang braso ko. Ayos lang. Anak ko naman, anong panganib ang mayroon? Pero kailangan kong magtanong ng diretso sa kaniya. Samahan mo ba ako? Opo, syempre Lola. Kinuha namin ang lahat ng mga dokumentong dinala ni Ina at nagtungo kami sa kumpanya ni June. Ang gusali ng kumpanya ay mas malaki at mas marangal kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko alam na may pinapatakbo pala si June na ganito kalaking kumpanya. Pagkatapos ng maikling pagtatalo sa lobby, sa wakas ay nakaakyat kami sa opisina ni June. Pagbukas ng pinto, nakita ko si June na nakaupo sa kaniyang desk, seryosong nakikipag-usap sa telepono. Pero nang magtama ang aming paningin, namutla siya at pinatay ang tawag. Inay, bakit ka nandito? Hindi ka nagpasabi. Hindi maitago ni June ang kaniyang pagkataranta at tumayo siya. Tiningnan niya si Ina na nakatayo sa tabi ko at mas lalong tumigas ang kaniyang mukha. Sino siya? Si Ina, nurse na kakilala ko. Hirap akong sumagot. Nurse? Bakit kayo pumunta dito ni Inay? May matalim na pag-iingat sa boses ni June. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa bag ko gamit ang nanginginig kong kamay. Iyon ang mga dokumento na nagpuyat sa akin kagabi. June, ano ba lahat ito? Sinusuno kong inilapag ang mga dokumento sa desk niya. Tinignan ni June ang mga title ng dokumento at namutla ang kaniyang mukha. Inay, ito ay, bakit ang pangalan mo ay nakasulat ng lahat dito? At ito, hindi ba't lagda mo ito? Kailan mo ito nilagdaan? Magpaliwanag ka. Ano ba lahat ito? Kinagat ni June ang labi niya at nanahimik ng sandali. Pagkatapos ay umubo siya ng kunwari. Ito. Ito ay simpleng investment documents lang, Inay. Investment? Bakit ang lagda ko ay kung ano-ano na lang nandito? Itinaas ko ang boses ko. Iyon ay. Madalas po kasi kayong makalimutin ngayon, Inay. Nakakalimutan niyo po ang mahahalagang bagay. Kaya ako na lang po ang nagrehistro para sa inyo. Para hindi na po kayo mahirapan, walang hiyang sagot ni June. Ano? Makalimutin? June, tingin mo ba sa akin ay ulyanin? Galit na galit ako. At nanginginig ang buong katawan ko. Anak ko, tingnan mo. Tinitingnan niya ako bilang isang matandang wala na sa tamang pag-iisip. Inay, pakiusap. Kumalma kayo. Nasa kumpanya po tayo. Mag-usap na lang tayo sa bahay mamaya. Sinubukan akong hilahin ni June habang tumitingin sa paligid. Sa sandaling iyon, lumapit si Ina, na kanina patahimik. Mr. June, wag na po kayong magpaliwanag. Alam ko po ang ginawa ninyo sa klinika. Nurse po ako sa klinikang iyon. Matapang na sumigaw si Ina. Ano? Anong sinasabi mo? Wala akong alam diyan. Nagkunwari pa rin si June. Pagsisinungaling. Nakita ko po ng malinaw. Ang mga matatanda, binibigyan ninyo ng unauthorized na unknown drug. Hoy! Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa opisina ko? Umalis ka na. Galit na sumigaw si June kay Ina. June, totoo ba ang sinasabi ng batang ito? Talaga ba? Sumigaw ako, pero tila hindi niya ako naririnig. Kinuha ni June ang telepono sa desk niya at tinawagan ang isang lugar. Security, pakiakyat po dito sa opisina. May mga kakaibang tao po na nanggugulo sa trabaho ko. Dali! June, anong ginagawa mo? Nagtataka akong nagtanong. Inay, pakiusap, umuwi na kayo. Mahihirapan po ako kapag nagkaganyan dito, malamig na sabi ni June. Maya-maya, 2 malalaking security guard ang pumasok sa opisina. Pakialis po sila ng maayos, sabi ni June habang itinuro kami. Teka, June,
Paano mo magagawa iyan sa inay mo? Sumigaw ako ng tila naghihinagpis, pero marahas na hinawakan ng mga security guard ang braso namin at pinilit kaming hilahin palabas. Bitawan niyo ako. Tulong. Nagpumiglas si ina, pero hindi niya kinaya ang malalaking lalaki. Sa huli, halos itinapon lang kami sa sahig sa labas ng kumpanya. Nakaupo ako sa malamig na sahig at bumuhos ang luha na matagal kong pinigilan. Lola, ayos lang po ba kayo? Wala po bang masakit sa inyo? Inalo ako ni ina na tila umiiyak. Wala akong ayos. Hindi ganoon ang anak ko. Tumingin ako sa opisina ni June, sa itaas ng glass window. Pero kakaiba. Nakita ko si June na nakahawak sa kaniyang ulo, tila naghihirap. Ina, tingnan mo. Hindi lang siya galit, di ba? Tumango si ina sa sinabi ko. Opo, Lola. Hindi po iyan galit. Para siyang taong takot na takot. Ganoon din ang naisip ko. Ang ekspresyon ni June ay hindi galit, kundi matinding takot. Na, mukhang hindi lang ito gawa ni June. May mas malaking tao sa likod ni June. Iyon din po ang naisip ko. Hindi po kayang gawin ni Mr. June ang ganito kalaking bagay ng mag-isa, tumango si ina. Nang gabing iyon, bumalik kami sa klinika para maghanap ng additional evidence. Sinabi ni ina na may nakatago siyang decisive evidence na hindi niya nakuha, pero nang dumating kami sa harap ng klinika, kakaiba ang kapaligiran. Nakahanay ang mga private security guards na naka-black suit sa pasukan. Bawal po pumasok ang mga non-essential. Pinigilan kami ng security guard. Dito po ako nagpunta kahapon para magpabakuna. May nakalimutan po akong gamit, sabi ko. Pero hindi man lang gumalaw ang security guard at umiling lang siya. Hindi po maaari ngayon. Hindi po kayo pwedeng pumasok sa anumang dahilan. Umalis na po kayo. Wala kaming nagawa at umikot lang kami sa paligid ng klinika. Lola, bilisan po kayo dito. Hinila ako ni ina sa likod ng gusali sa isang madilim na lugar. May ventilation hole po dito. Namarkahan ko na po ito. Maaari po tayong makapasok dito. Tinuro ni Ina ang maliit na takip ng ventilation hole. Maaari ba akong pumasok sa maliit na butas na iyan? Opo, kaya ko po. Bantayan niyo lang po ako dito, Lola. Binuksan ni Ina ang takip ng ventilation hole sa maliit na espasyo. Maingat kaming pumasok sa loob ng ospital sa pamamagitan ng ventilation hole. Ang basement archive room ay madilim at mabasa dahil sa amoy ng amag. Binuksan ni Ina ang flashlight ng kaniyang cellphone at nagmamadaling naghanap sa tumpok ng mga dokumento. Narito, nakita ko na. Kinuha ni Ina ang isang maliit na USB at isang makapal na bunton ng mga dokumento mula sa isang lumang kahon. Ano iyan? Tanong ko. Ito po ang original na listahan ng mga pasyente at ang original na experiment records. Lola, sa pamamagitan nito, mapapatunayan na po natin ang lahat. Masayang sabi ni Ina. Maingat kaming lumabas sa archive room. Pero sa dulo ng madilim na hallway, narinig namin ang boses ni Dr. Rafi. Opo, Don Ramon. May isa pong matanda ang nakahalata. Pero buti na lang po, ang anak niyang si June ay pinipigilan siya ng maayos. Huwag po kayong mag-alala. Nakikipag-usap si Doktor Rafi sa telepono sa isang taong may mapagbigay na boses. Opo, syempre po. Don Ramon, tatahimikin ko po ito ng very quietly. Tila nag-uulat siya sa isang higher up. Nanahimik kami at umalis sa lugar na iyon. Na, punta tayo sa presinto kaagad, sabi ko. Opo, Lola, may ebidensiya na po tayo. Kailangan na po nating magsumbong kaagad. Nagmadali kaming nagpunta sa presinto. Naghanap kami ng Special Crime Investigation Team at nakilala namin ang isang Sergeant Cruz. Nagpunta po kami para magbigay ng importanteng sumbong. Nagmamadaling sabi ni Ina. Opo. Anong sumbong po iyan? Tanong ni Sergeant Cruz habang humihikab. Nagsagawa po sila ng iligal na experiment sa mga tao sa klinika. Narito po ang lahat ng ebidensiya. Inabot ni Ina ang mga dokumento, sinuri ni Sergeant Cruz ang mga dokumento at tumango. Medyo komplikado po ang kasong ito. Matagal po itong susuriin. Tatanggapin ko po muna ito. At tatawagan na lang po namin kayo. Skrita. Cruz, gaano po ito kabilis? Maaari pong may masaktan na tao? Inalala kong nagtanong. Tatawagan ko po kayo sa lalong madaling panahon. Umuwi na po kayo, Lola. Busy po kami. Sobrang impersonal ang pag-uugali ni Sergeant Cruz. Hindi man lang siya interesado sa ganitong kalaking kaso. Umalis kami sa presinto, dismaya at balisa. Pero sa harap ng presinto,
isang black sedan ang biglang huminto sa harap namin. Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaki na nakasuot ng black suit. Lola Marta, tama po ba kayo? Tumpak na tinawag ako ng lalaki. Sino po kayo? Nag-ingat ako at nagtanong. Ako po si Mr. Ramos. Nagtatrabaho po ako kasama ni Mr. June. Ngumiti ang lalaking si Mr. Ramos at nagsalita. Nagtatrabaho kay June? Opo, tama po. Ngayon, medyo napagod po kayo. Nagpunta pa po kayo sa presinto. Mahinang sabi ni Mr. Ramos. May banta sa boses niya. Anong pinagsasabi mo? Lumapit si Ina para protektahan ako. Maari pong masaktan din kayo kapag sumali kayo sa walang kabuluhang bagay. Mag-ingat po kayo. Binabantaan mo ba kami? Nanginginig kong tanong. Ha? Banta? Lola, hindi po ito banta, kundi isang taos pusong payo. Isipin niyo po ang kinabukasan ng inyong anak. Mayroon din po kayong mahal na apo, di po ba? Matapos sabihin ni Mr. Ramos ang nakakatakot na banta, umalis siya sakay ng sasakyan. Nanginginig ako sa kinatatayuan ko. Ang pag-uugali ng pulis at ang mabilis na reaksyon ni Mr. Ramos ay hindi maaaring aksidente. Lola, kakaiba po. Paano po nalaman kaagad ng mga taong iyon na nagpunta tayo sa presinto? Balisang sabi ni Ina. Na, mukhang nahulog tayo sa isang malaking patibong. May nanonood sa atin, sabi ko habang tumingin sa paligid. Simula noon, naging kakaiba ang paligid ng bahay namin. May mga lalaking nakasuot ng black suit na tahimik na naglalakad-lakad sa harap ng bahay. Sa kanto, sa likod ng poste ng ilaw, malinaw na minamanmanan nila kami. Sila ay mga taong ipinadala ni Mr. Ramos. Araw at gabi, parang nawawalan ako ng hininga sa tindi ng banta na ipinaparamdam ng mga taong iyon. Lola, mukhang may pumasok sa kondo ko, sabi ni Ina. Namumutla ang mukha. Ano? Anong sinasabi mo? Pumunta po ako saglit para mag-check at sirang-sira po ang kandado ng pinto. Baliktad lahat ng drawer at punit-punit pa ang kumot. Nanginginig ang boses ni Ina dahil sa takot. Diyos ko, kung ganoon, saan ka matutulog ngayon? Lola, alam kong nakakahiya, pero maaari po ba akong manatili muna sa inyo ng pansamantala? Siyempre, oo. Gaano kadelikado kung mag-isa ka? Manatili ka na dito, Ina. Simula noon, pinatuloy ko si Ina sa bahay ko. Pero hindi na rin safe ang bahay. Hindi na kami makalabas dahil sa takot. Ilang araw kaming nagtago sa loob ng bahay at sinubukang i-analyze ang USB. Pero nakalock lahat ng files sa komplikadong password. Ano kaya ang password? Importante itong data. Naghuhugot ng buhok si Ina habang nag-iisip sa harap ng computer. Sa sandaling iyon, biglang nagring ng malakas ang cellphone ko. Si June, ang anak ko. Inay, malaking gulo? Si Maya ay isinugod sa ospital. Ang desperado at nababalisa na boses ni June ay sumambulat mula sa telepono. Si Maya ay ang kaisa-isa kong apo, ang anak na parang buhay ni June. Ano? Anong sinasabi mo? Bakit si Maya? Nagulat akong sumigaw. Bigla siyang hinimatay sa paaralan. Masama daw ang atay niya. Saang ospital siya dinala? Sabihin mo kaagad. Sa ospital ng Maynila po, emergency room. Inay, pakiusap, pumunta po kayo kaagad. Nagmamadali kaming nagbihis ni Ina at tumakbo papuntang ospital. Nakita namin si June sa harap ng emergency room at namumutla ang kaniyang mukha. June, si Maya. Anong nangyari? Nagmamadali kong tanong. Sabi ng doktor, acute liver damage daw. Hindi raw nila alam ang sanhi. Nakahawak si June sa kaniyang ulo, tulala ang tingin. Bigla akong may naalala, ang mga bitamina na pinapainom ko kay Maya noon. June, baka ang mga bitamina na pinapainom ko kay Maya na sinasabi mong pampatalino, baka iyon ang may problema? Pagkatapos kong magsalita, mas lalong tumigas ang mukha ni June. Inay, iyon ba ang problema? Sagutin mo, ano ba ang nasa bitaminang iyan? Sinubukan kong kalugin si June habang hinawakan ko ang balikat niya. Hindi. Anong sinasabi mo? Iyon ay ordinaryong bitamina. Sumigaw si June habang tinatanggal niya ang pagkakahawak ko. Hindi ako naniniwala. Kailangan kong ipatest sa doktor ang ingredients ng gamot na ininom ni Maya. Tumayo ako at sinubukang pumasok sa emergency room. Pero mahigpit na hinawakan ni June ang braso ko. Huwag, inay. Pakiusap,
Huwag kang gumawa ng kahit ano. Manahimik ka lang. Sumigaw si June na tila naghihinagpis. Bakit hindi? Mamatay na ang apo ko, bakit hindi pwede? Kung gagawin mo iyon, masisira ang lahat. Tapos na ang lahat. Ang boses ni June ay hindi galit, kundi matinding takot. Iyon ang parehong ekspresyon na nakita ko sa kumpanya niya. Hindi galit, kundi takot sa isang nakakatakot na bagay na humahabol sa kaniya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Mr. Ramos. Aba Lola, kumusta po? Nag-aalala po kayo tungkol sa inyong apo, sabi ni Mr. Ramos na may kasuklam-suklam na fake smile. Bakit ka nandito? Nagulat akong nag-ingat. Siyempre, nagkasakit ang anak ni Mr. June, kaya kailangan ko pong pumunta. Tinapik-tapik ni Mr. Ramos ang balikat ni June. Si June ay nakayuko lang sa harap ni Mr. Ramos, tila isang kriminal. Lola, sana po ay gumawa kayo ng matalinong desisyon. Malamig na sabi ni Mr. Ramos habang tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Anong desisyon? Huwag na po ninyong sayangin ang oras ninyo sa mga walang kabuluhang bagay. Para na rin po sa inyong mahal na apo. Ang mga salita ni Mr. Ramos ay naglalaman ng tahasang banta. Sa sandaling iyon, tumingin ako kay June. Nagpadala siya ng malungkot na tingin, tila nagmamakaawa na pigilan ko siya. Naintindihan ko sa sandaling iyon, ang anak kong si June ay hindi lang simpleng perpetrator. Sumagi sa isip ko ang nakakatakot na ideya na baka si June ay isa ring victim na nakulong sa pharmaceutical company na iyon. Inay, pakiusap. Umuwi na kayo, ha? Itinulak ako ni June. Nanginginig ang boses. Kinailangan naming umalis sa ospital na tila pinalayas. Para makaiwas sa pagbabantay ni Mr. Ramos, nagtago kami sa isang lumang motel. Sa kwarto na hindi man lang maayos ang bintana, sinabi ni Ina ng may pagkasiphayo. Lola, mukhang wala na tayong mapupuntahan. Anong gagawin natin? Ina, bakit ka gumagawa ng ganito kahirap na bagay? Maaari ka ring masaktan, tanong ko. Nanahimik si Ina ng matagal bago siya nagsimulang magsalita. Lola, may kapatid po akong babae. Mayroon? Opo. 3 taon na po siyang wala. Dahil po sa mga tao sa pharmaceutical company na iyon, namuo ang luha sa mata ni Ina. Anong sinasabi mo? 3 taon na po ang nakalipas. Nagpa-free medical check-up po ang kapatid ko. Iyon po ay programa na sponsored ng pharmaceutical company na iyon. Patuloy na nagsalita si Ina, nanginginig ang boses. Pero simula nang magpa-check-up siya, naging kakaiba na ang kapatid ko. Sabi niya, masakit daw ang katawan niya at sobrang taas ng lagnat. At sa huli, namatay siya. Sabi ng mga doktor, hindi raw nila alam ang sanhi. Pinunasan ni Ina ang luha niya ng sapilitan. Kaya ka naging nurse para maghiganti? Hindi po. Hindi po paghihiganti. Gusto ko po sanang malaman ang katotohanan. May kakaiba po siyang sinabi bago siya namatay. Ano? Yi 59.9. Iyon lang po ang paulit-ulit niyang binabanggit, sabi ni Yina habang inaalala niya. Why 59.9? Ano ba iyan? International Classification of Diseases Code po. Pero hindi ko pa po alam kung anong ibig sabihin yan. Tiningnan namin ulit ang pesting USB. Tila nagpapatawa sa amin ang mga encrypted file. Ito po ang diary ng kapatid ko. Ito lang po ang nag-iisang file na pwedeng buksan. Binuksan ni Ina ang isang file. Lumabas sa screen ang diary ng kapatid niya. Ngayon, tinurukan ako. Sabi ni Dr. Kim, ang researcher, ayos lang daw, pero kakaiba ang pakiramdam ko. 3 araw nang umaabot sa 40 degrees ang lagnat ko. Sabi ni Dr. Kim, temporary lang daw iyon. 1 linggo na akong nahihirapang huminga at masakit ang atay ko, parang pinupunit. Nag-request ako ng test, pero tinanggihan. Ang paghihirap na dinanas ng batang iyon ay malinaw na nakasulat sa diary. Ang lahat po ng ebidensiya ay nasa loob ng USB na ito. Kailangan lang po nating i-crack ang password, Lola, desperadong sabi ni Ina. Sa sandaling iyon, nag-ring ulit ang cellphone ko. Si Sergeant Cruz ng presinto. Opo, Sergeant Cruz. Masayang sinagot ni Ina ang telepono. Sinuri ko na po ang mga dokumento at wala namang kakaiba. Ordinaryong internal hospital document lang. Wala pong criminal suspicion. Malamig na sabi ni Sergeant Cruz, tila nababagot. Ha? Hindi po yan maaari, Sergeant Cruz. Malinaw po na may ebidensiya diyan. Ititigil na po ang investigation nito, kaya huwag na po kayong tumawag at manggulo. Unilaterally na pinatay ni Sergeant Cruz ang tawag. Namutla ang mukha ni Ina. Lola,
Ang boses na yan din ang boses ng pulis na dali-daling nagsara ng kaso ng pagkamatay ng kapatid ko, 3 taon na ang nakalipas. Ano? Ganoon din po ang nangyari noon. Sabi niya, wala namang kakaiba. Iyon na naman ang ginawa niya. Galit na sabi ni Ina. Pati ang mga pulis, kasabwat nila. Naramdaman ko ang pagkasiphayo. Lola, hindi po ito maaari. May senior po ako sa probinsiya na may pension house. Doon po muna tayo magtago at maghanap ng bagong paraan. Kumuha kami kaagad ng taxi at nagtungo sa malayong pension house. Masayang sinalubong kami ng lalaki, ang senior ni Ina. Oh, Yina, ang tagal nating hindi nagkita. Anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Kuya, maaari po ba kaming magtago muna dito? Oo, syempre. Walang problema. Mag-relax lang kayo. Nagkulong kami sa kwarto ng pension house at sinubukan ulit na i-crack ang password ng USB. Inilabas ko rin ang container ng bitamina ni Maya na kinuha ko ng palihim sa ospital. Lola, ito. Biglang sumigaw si Ina nang makita ang container ng bitamina. Ito, exact replica po ito ng sample ng illegal experiment drug na nakita ko sa laboratory ng ospital. Walang pagkakaiba, pati sa sulat. Kung ganoon, ang ininom talaga ni Maya. Opo. Iyon po, ang nakakatakot na experimental drug. Mas lalo kaming nadesperado. Kailangan naming i-crack ang password. Ano ba ang password? Galit na galit si Ina. Sa sandaling iyon, may naalala ako. Ang huling salita ng kapatid ni Ina. Yina. Opo? Baka iyong Y59.9 na sinabi mo kanina, subukan mo. Ha? Iyon po? Oo. Iyon ang huling salita ng kapatid mo, hindi ba? Subukan mo. Nanginginig ang kamay ni Ina habang ni-type niya ang Y59.9 at pinindot ang enter. Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Ang lahat ng files na puno sa screen ay na-unlocked. Lola, nagawa na? Nakaalis na ang lock. Niyakap ako ni Ina at sumigaw siya. Maraming files ang lumabas sa screen. Listahan ng daan-daang victims, nakakatakot na experiment data, internal reports na may pangalan ni Dr. Ruffy at June. Lahat ng ebidensiya ng krimen ay nandoon. Tapos na, Ina. Niyakap namin ang isa't isa at nagalak. Pero sa sandaling iyon, nakita namin sa labas ng bintana ang isang pamilyar na black sedan na pumasok sa pension house at nagdulot ng alikabok. Sasakyan ni Mr. Ramos. Lola! Car ni Mr. Ramos yan! Gulat na sumigaw si Ina habang nakatingin sa labas. Paano niya nalaman na nandito tayo? Sa sandaling iyon, pumasok ang may-ari ng pension house, ang senior ni Ina, na may mukhang hindi alam kung nahihiya o natatakot. Na, pasensya na. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Kuya, baka, sabi nila. Malaking halaga daw ang ibibigay nila. Wala akong magawa. Tinaksilan kami ng senior ni Ina. Blag. Marahas na nasira ang pinto ng pension house at pumasok si Mr. Ramos at ang kaniyang mga kasamahan. Ibigay niyo na ang USB, Lola. Banta ni Mr. Ramos habang tinitigan ako. Ayoko, hinding-hindi ko ibibigay sa mga katulad ninyo. Mahigpit na hinawakan ni Ina ang USB sa kamay niya at tumakbo papunta sa bintana. Huwag kayong lalapit, itatapon ko ito sa labas. Saan ka pupunta? Walang pag-aatubili na iwinagayway ni Mr. Ramos ang hawak niyang mabigat na pamalo. Pak! Bumagsak si Ina sa sahig, umaagos ang pulang dugo mula sa kaniyang ulo. Sumigaw ako at sinubukan siyang lapitan pero marahas na hinawakan ng mga tauhan ni Mr. Ramos ang dalawang braso ko. Tila tapos na ang lahat. Sa sandaling dadakutin na sana ni Mr. Ramos ang USB na nahulog sa tabi ni Ina. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng sirena mula sa labas ng pension house. Anong tunog iyon? Pulis! Nagulat na sumigaw ang isa sa mga tauhan ni Mr. Ramos. Ngina, umalis na tayo agad! Galit na sigaw ni Mr. Ramos. Kahit na si Ina ay nakahandusay sa sahig at nagdurugo ang ulo, hindi man lang nila ito tinignan. Mag-ingat ka, Lola. Huwag mong isipin na tapos na ito. Banta ni Mr. Ramos habang tinitigan niya ako ng tila papatayin at dali-dali siyang tumakas sa likod ng pinto. Inalo ko si Ina. Ina? Ina? Pakiusap, magkamalay ka na. Pero bumukas ang pinto ng pension house at pumasok ang mga taong hindi nakasuot ng uniforme ng pulis. Mayroon silang mga kamera, ilaw at microphone.
Kumusta po? Ako po si Sandra Torres, reporter po ng PBN News. Ayos lang po ba kayo, Lola? Lumapit sa akin ang isang batang babae at hinawakan ang balikat ko. Reporter? Nagulat akong nagtanong. Opo, Lola, sinusundan ko na po ang kasong ito sa loob ng ilang buwan, kalmadong sabi ni Sandra Torres. Ilang buwan? Opo. Sinusundan na po namin ang kaso ng kapatid ni Ina, sabi ni Sandra Torres habang tinuro niya si Ina na nakahandusay sa sahig. Kung ganoon, pati ang pagpasok ni Ina sa ospital. Alam niyo rin po? Opo, alam po namin. Si Ina po ang nagbigay ng tip sa amin at lihim namin siyang pinoprotektahan. Nagulat ako sa sinabi ni Sandra Torres. Kung ganoon, pati si Sergeant Cruz sa presinto. Opo, alam na po namin na may corrupt relationship siya sa pharmaceutical company na iyon. Kaya, simula nang magsumbong kayo sa presinto, sinundan namin kayo at pinrotektahan. Kaya pala ang tunog ng sirena kanina. Opo, inasahan po namin na gagawin ni Mr. Ramos ang masama sa inyo, kaya nag-isip kami ng paraan at nagpalakas kami ng tunog ng sirena ng pulis. Ngumiti si Sandra Torres na tila nagbibigay ng katiyakan. Sa sandaling iyon, nanghina ang mga binti ko at bigla akong umiyak. Tila isang anghel na dumating sa sandali ng matinding pagkasiphayo nang akala ko ay tapos na ang lahat. Reporter! Reporter! Pakiusap, tulungan niyo si Ina. Nagmamadali kong sabi. Siyempre po. Dali, ililipat po namin siya sa isang safe place na inihanda namin at gagamutin po siya kaagad. Maingat na inilipat ni Sandra Torres at ng kaniyang mga kasamahan si Ina sa isang safe place. Dumating kaagad ang mga medical staff na naghihintay at ginamot ang sugat ni Ina. Buti na lang, hindi raw malaki ang sugat. Lola, maaari po ba ninyong ipakita sa akin ang USB? Tanong ni Sandra Torres habang hinawakan niya ang kamay ko. Ibinigay ko ang USB na kinuha ko, gamit ang nanginginig kong kamay. Maaari po ba talagang maipalabas ito sa TV? Opo, Lola, sapat na po ito. Sa isang ito lang, maaari na po nating tapusin ang lahat ng iyon. Buong katiyakan na sabi ni Sandra Torres. Sa wakas, nagkaroon kami ng isang malakas na kakampi, ang media, hindi ang pulis o piskal. Pero sa sandaling iyon, nagring ulit ang cellphone ko. Si June, ang anak ko. Inay, si Maya. Mas lumalala ang kalagayan niya. Ngayon, nahihirapan siyang huminga. Galit na galit ang boses ni June. June, magpakatatag ka. Kasama ko ang reporter ngayon, sumigaw ako. Ano? Reporter? Anong reporter? Anong sinasabi mo? Huwag mong gawin iyan. Nagmamadaling sabi ni June. Bakit hindi? Ipagbubunyag ko na ang lahat sa TV ngayon. Nakuha ko na ang lahat ng ebidensiya. Inay, pakiusap. June, sagutin mo ako ng malinaw. Ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Ramos? Tinanong ko siya. Iyon ay. Nagsinungaling si Mr. Ramos na tahimik na daw niyang tinapos kayo ng nurse. Ang boses ni June ay nanginginig sa pagkasiphayo. Ano? Sabi niya, patay na ako? Kaya akala ko, tapos na ang lahat. Umiiyak na sabi ni June. June, hindi pa tapos. Kung sasabihin mo ang katotohanan ngayon, maililigtas natin si Maya. Maililigtas natin si Maya? Oo. Ang antidote sa gamot na ininom ni Maya, maaari nating makuha. Pakiusap. Magpakatanda ka, anak. Taos puso kong sinabi. Ilang oras ang lumipas, dumating si June sa amin. Pagod na pagod ang mukha. Wasak ang mukha niya. Inay, pasensiya na. Pasensiya na talaga. Lumuhod si June sa harap ko at napaupo sa sahig. June, tumayo ka at magsalita. Inay, hindi ko po talaga alam. Hindi ko po talaga alam na magiging ganito ito kasama. Umiyak si June na tila bata. Mr. June, pakiusap. Sabihin niyo po ang lahat, simula sa simula, kalmadong sabi ni Sandra Torres habang inihanda niya ang kamera. Sa simula, simple lang po itong investment. Sabi ni Don Ramon, isang magandang pagkakataon daw. Nagsimulang magsalita si June, nanginginig ang boses. Pero ginamit po niya ang investment ko para bantaan ako. Anong banta po iyan? Tanong ni Sandra Torres. Pinilit po niya akong maghanap ng mga pasyente para sa illegal clinical trial na iyon. Kung hindi ko daw gagawin, mawawala ang lahat ng investment ko at matatapos din daw ako at ang pamilya ko. Yumuko si June at umamin. Kaya ipinarehistro niyo po ang pangalan ng inyong inay?
Opo, inay. Pasensya na po. Ako po ang masamang tao. Patuloy na humingi ng tawad si June. Mayroon pa po ba kayong ibang ebidensiya na dala? Tanong ni Sandra Torres. Opo. Narito po ang original na listahan ng mga pasyente at ang drug supply details sa ospital. Galit na kinuha ni June ang mga dokumento mula sa kaniyang bag. Tingnan niyo po ito. Ang masamang si Dr. Ruffy nagnakaw ng mga natirang experimental drug at ibinenta po ito sinasabing luxury supplement daw. Kung ganoon, ang supplement na ininom ni Maya. Nagulat akong nagtanong. Opo. Sabi ni Dr. Ruffy, napaka-special daw po iyon at ipinapainom din daw niya sa anak niya. Binigay po niya sa akin. Hindi ko po alam na ganito ito kasamang gamot. Pinainom ko pa sa sarili kong anak. Sinaktan ni June ang kaniyang ulo dahil sa paghihirap. Ngayon, fit na ang lahat ng puzzle. Sabi ni Sandra Torres, nakakuyom ang kamao. Ilang araw ang lumipas. Sinabi sa akin ni Sandra Torres, Lola, na-confirm na po ang emergency broadcast ng investigador ng bayan. Ah, talaga po? Masayang tanong ko. Opo. At para maiwasan ang posibleng broadcast interference, nagbigay na po kami ng protection request sa Media Arbitration Committee. Sabi ni Sandra Torres. Sa sandaling iyon, tumayo si Ina na may benda sa ulo at nakahiga sa kama. Lalabas din po ako sa TV. Buong tapang na sabi ni Ina. Ina, hindi pa gumagaling ang ulo mo. Ayos lang po, Lola. Para po ito sa kapatid ko. Kailangan ko po talagang gawin ito. Nakita ko ang matinding willpower sa mata ni Ina. Lola, maaari po ba kayong lumabas din? Tanong ni Sandra Torres sa akin. Opo, syempre. Bilang victim's family at bilang inay ni June, sasabihin ko po ang lahat ng alam ko. Sagot ko. Paglabas ng trailer ng broadcast, nagkagulo ang buong bansa. Nag-file ng injunction ang pharmaceutical company para pigilan ang broadcast. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Handa na po kami, buong katiyakan na sabi ni Sandra Torres. Sa huli, ibinasura ng hukuman ang injunction nila dahil sa kakulangan ng ebidensiya. Pero gumawa pa rin ng huling pagtatangka si Mr. Ramos. Sinubukan niyang saktan ang anak kong si June. Inay, hinahanap ako ni Mr. Ramos. Nandito na sila sa harap ng kumpanya. Nagmamadaling tawag ni June. June, huwag kang aalis diyan, ngayon din. Nagpadala kaagad si Sandra Torres ng private security team at naging safe si June dahil sa kaguluhan na iyon, lalo lang na-expose ang pagkakakilanlan ni Mr. Ramos sa pulis. At nang gabing iyon, lumabas ang breaking news na si Dr. Ruffy ay na-arrest sa paliparan habang sinusubukang tumakas sa ibang bansa. Sa wakas, dumating na ang araw ng tadhana. Ang araw na live na ipapalabas ang investigador ng bayan ni Sandra Torres, ang episode na Heringgilya ng Kamatayan. Tumayo ako bilang unang witness sa ilalim ng malamig na ilaw ng studio. Maraming kamera ang nakatutok sa akin. Kumusta po? Ako po si Lola Marta. Nanginginig ang boses ko habang nagsimula akong magsalita. Ako po ay isang ordinaryong lola na nag-iingat sa pagkain, kahit sa isang tableta ng gamot sa ubo, sa buong buhay ko. Sinabi ko ang lahat ng nangyari sa nakakatakot na klinikang iyon, isa-isa, ang desperadong bulong ni Ina, ang mapanlinlang na pagkilos ni Dr. Ruffy, at ang listahan ng mga pasyente na may lagda ng anak ko. Inilabas ko ang lahat, at ito po ang container ng bitamina na ininom ng kaisa-isa kong apo. Hawak ko ang container ng bitamina ni Maya, gamit ang nanginginig kong kamay, at itinutok ko ito sa kamera. Ang loob po nito ay isang nakakatakot na experimental drug na pumapatay ng buhay ng tao. Pagkatapos kong magsalita, nanahimik ang studio, tila binuhusan ng malamig na tubig. Si Sandra Torres, sa tabi ko, ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ko at tiningnan ako ng may pagpapalakas ng loob. Sumunod, pumasok si Ina, nakasakay sa wheelchair. May puting benda sa ulo, pero matatag ang kaniyang tingin. Ako po si Ina, ang whistleblower mula sa impyernong ospital na iyon. Matapang na ipinakilala ni Ina ang sarili niya. Ang kaisa-isa kong kapatid po ay namatay 3 taon na ang nakalipas dahil sa gamot na ito. Nanginginig ang boses ni Ina dahil sa kalungkutan, pero nagpatuloy siya. Ang kapatid ko po ay naging experiment subject dahil lang sa masamang kasinungalingan na free medical check-up. Maya-maya,
Ipinakita sa screen ang video na nirecover mula sa USB na kinuha ni Ina na nakataya ang buhay niya. Internal CCTV footage mula sa ospital. Ipinakita ng malinaw ang mga matatandang pasyente na gumugulong sa hallway at naghihirap sa kama matapos bigyan ng unknown experimental drug. Tingnan po ninyo, ang mga pasyenteng ito, lahat po sila ay naging experiment subjects para sa kanilang pera. Sumigaw si Ina habang tinuro niya ang screen. Ang devil na doktor na iyon, nagsinungaling na latest flu shot daw ito. Ang susunod na bahagi ay ang pre-recorded interview ng anak kong si June. Ako po si June. Anak po ako ni Lola Marta at kasabwat po ako sa lahat ng ito. Yumuko ng malalim si June sa screen. Binantaan po ako ni Don Ramon. Pinilit niya po akong sumali sa illegal experiment na ito gamit ang investment ko. Anong specific na banta ang natanggap niyo? Tanong ni Sandra Torres. Sabi niya, hindi ko daw makukuha ang invested money ko at pinilit niya akong magbigay ng listahan ng mga pasyente. Nahihirapang sumagot si June. Nanginginig ang boses. Anong klaseng tao si Dr. Rafi? Si Dr. Rafi po nagnakaw ng mga natirang experimental drug at ibinenta po ito. Sinasabing special luxury supplement daw po. Iyon po ang gamot na pinainom ko sa anak ko. Umiyak si June at sinabi, nagbigay ba kayo ng lobby sa korap na si Sergeant Cruz? Opo. Sa utos ni Don Ramon, nagbigay po ako ng pera para po mapigilan ang investigation. Habang ipinapalabas ang broadcast, nagkagulo ang buong bansa. Ang real-time search rankings ay puno ng pangalan ng devil na pharmaceutical company na iyon. Ang viewer bulletin board ay nag-crash dahil sa galit ng mga viewers. Sa Blue House Petition Board, daan-daang thousand na posts ang lumabas sa loob lang ng ilang minuto na nag-uutos na hulihin at parusahan ang lahat ng mga involved. Lola, nag-umpisa na ang piskal. Sa gitna ng commercial break, masayang sabi ni Sandra Torres habang hinawakan niya ang kamay ko. At bago pa matapos ang broadcast, lumabas ang breaking news sa TV na sinalakay ng Special Investigation Team ng piskal ang headquarters ng pharmaceutical company. Paglabas ko sa broadcasting station, lumapit sa akin si Ina, nakasakay sa wheelchair. Niyakap namin ang isa't isa, umiiyak, nang walang salita. Lola, nagawa na po natin. Sabi ni Ina, habang iniyakap niya ang mukha niya sa balikat ko at umiiyak. Nagawa natin. Umiyak din ako dahil sa sobrang kaligayahan na matagal kong pinigilan. Pero hindi pa tapos ang lahat. Si Don Ramon, ang giant evil, ay hindi pa nahuhuli. At ang kawawa kong apo, si Maya, ay nakahiga pa rin sa ospital, walang malay. Matapos ang broadcast, tinawag akong Lola ng Konsensiya, Grandma of Conscience. Sunod-sunod ang mga sulat at tawag mula sa buong bansa na nagbibigay ng suporta. Kaagad na sumuko ang anak kong si June matapos ang broadcast. Sa awa, dahil nagbigay siya ng lahat ng ebidensiya at nakiisa sa investigation, naghihintay siya ng trial nang hindi nakakulong. Inay, pasensya na po talaga. Lumapit sa akin si June na sira-sira ang mukha at lumuhod siya. Tama na. Tumayo ka na. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nagpakatanda ka sa huli. Hindi ko kayang talikuran ang anak ko, kaya pinatawad ko siya. Si Maya, sa wakas, ay nakakuha ng emergency antidote drug dahil sa statement ni Dr. Ruffy. Nalampasan niya ang critical stage, pero wala pa rin siyang malay. Araw-araw, dinadalaw ko siya sa intensive care unit. Maya baby, si Lola ito. Sabi ko sa kaniya, na nakahiga ng walang buhay sa likod ng malamig na bintana. Maya, lumabas si Lola sa TV ngayon. Pinagalitan ko na ang lahat ng masasamang tao na nagkasakit sa iyo. Wala siyang tugon. Pero araw-araw akong bumubulong. Kaya, magpakatanda ka pa ng kaunti. Aalagaan ka ni Lola ha? Hindi pa tapos ang laban natin. Umalis si Ina sa kaniyang trabaho bilang nurse at nagsimula siyang magtayo ng isang maliit na NGO sa pangalan ng kaniyang kapatid na nauna ng lumisan. Lola, iniisip kong pangalanan itong Mika Foundation. Sabi ni Ina na matatag ang mukha. Oo, napakagandang pangalan. Taos-puso kong sinuportahan si Ina. Nang gabing iyon, naghapunan kaming tatlo, kasama si Ina at si Sandra Torres. Isang simpleng hapunan, pero napakainit. Lola, kailangan po ninyong maghanda para sa susunod na laban, sabi ni Sandra Torres habang inilalapag niya ang cutlery. Susunod na laban? Opo,
kailangan po kayong tumayo bilang witness sa trial ni June. Siyempre, tatayo ako. Ako ang magbubunyag ng kasalanan ng anak ko. Tumango ako. Tila bumabalik na sa ayos ang lahat, pero may kakaiba pa ring pakiramdam. Si Don Ramon, ang venomous snake, ay hindi pa nahuhuli. Ilang araw ang lumipas, nakilala ko ulit si Sandra Torres para sa trial preparation ni June. Lola, may importante po akong impormasyon. Seryosong sabi ni Sandra Torres. Anong impormasyon? Baka hindi po si Don Ramon tumakas sa ibang bansa. Ano? Kung ganoon, nasaan siya? Mataas po ang posibilidad na may isang maimpluwensiyang politiko sa bansa ang nagtatago sa kaniya. Baka nga po, sa isang VIP hospital ward. Nagulat ako sa sinabi ni Sandra Torres. Politiko? Opo. Ang gamot na iyon ay hindi lang simpleng new drug. May kinalaman po ito sa malaking political fund. Ipinakita sa akin ni Sandra Torres ang nakakagulat na mga dokumento. Sa sandaling iyon, may natuklasan din si Ina na nakakagulat. Lola, tingnan niyo po ito. Ang korap na si Sergeant Cruz, na-promote po siya. Galit na sabi ni Ina. Ano? Promotion? Opo. Pagkatapos niyang isara ng basta-basta ang investigation natin, na-promote po siya kinabukasan. Makatarungan ba iyan? Diyos ko, hindi lang pala isang pharmaceutical company ang kalaban natin. Kinilabutan ako. Politiko, pulis, piskal at medical community lahat sila ay konektado, isang malaking grupo. Maya-maya, ginanap ang unang trial ni Dr. Rafi. Umupo ako sa gallery at tiningnan ang kaniyang walang hiyang mukha. Mga kagalang-galang na hukom, inosente po ako. Sinunod ko lang po ang utos ng higher up. Galit na sumigaw si Dr. Rafi sa korte. Lahat po ng responsibilidad ay kay June at Don Ramon. Walang hiyang sinabi ni Dr. Rafi habang tinuro niya pa ang kamay niya. Hindi ko na kinaya at tumayo ako. Nagsisinungaling ka, killer. Sumigaw ako mula sa gallery. Ikaw ang naglaro sa buhay ng apo ko at ng maraming pasyente. Pakiusap, manahimik po ang mga gallery. Kung mangingialam po ulit kayo, papalabasin po namin kayo. Pinigilan ako ng hukom, pero hindi ako huminto. Lihim mong ninakaw ang experimental drug at nagsinungaling ka sa anak ko na supplement daw iyon. Sa huli, paglabas ko sa korte pagkatapos ng trial, may kakaibang nangyari. Sinadya akong banggain ng malakas ng isang lalaki sa gitna ng maraming tao. Aray, nawalan ako ng balanse at natumba ako. Bumulong sa tenga ko ang lalaki, tila ahas. Hindi pa tapos, Lola, at mabilis siyang nawala sa karamihan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, kinilabutan. Ang panandaliang ginhawa ng tagumpay ay naging malamig na takot kaagad. Lola, ayos lang po ba kayo? Bakit po? Nagulat si Ina at inalo ako. Na, mukhang may mas malaking panganib ang papalapit sa atin, nanginginig kong sinabi. Isang mas malaki, mas matigas na banta na hindi nakikita ang papalapit sa amin. Araw ng ikalawang trial ni June. Pumunta ako sa korte para tumayo sa witness stand. Mabigat ang loob. Pagdating ko sa pasukan ng korte, tumawag si Sandra Torres, balisa ang boses. Lola, nasaan po kayo ngayon? Malaking gulo. Ang nagmamadaling boses ni Sandra Torres ay sumambulat mula sa telepono. Reporter, kararating ko lang sa korte. Anong nangyari? Bakit ganyan? Si Ina po, inatake kagabi ng mga masasamang tao. Ano? Anong sinasabi mo? Napatigil ako. Nasa ospital ng Maynila po siya ngayon, emergency room. Napakasama po ng kalagayan niya. Lola, pakiusap, pumunta po kayo kaagad. Nakalimutan ko ang pagpasok sa trial at tumakbo ako papuntang ospital. Hirap akong pigilan ang panghihina ng mga binti ko. Pagdating ko sa emergency room, nakita ko si Ina na nakahiga, walang malay. May mga benda sa ulo at buong katawan na may mancha ng dugo. Doktor, pakiusap. Anong nangyari kay Ina? Nagmamadali kong hinawakan ang doktor at nagtanong. Kumalma po kayo. Malala po ang head injury niya. Sa ngayon po, mahirap pong sabihin kung magkakamalay pa po siya. Halos matumba ako sa sinabi ng doktor. Nahuli po ba ang may kagagawan? Tanong ni Sandra Torres, nanlalata ang mukha. Sa sandaling iyon, dumating ang pulis. Kakaiba. Pamilyar ang mukha niya. Isa sa mga tauhan ni Sergeant Cruz. Opo, sinuri po namin ang lugar at mukhang simpleng robbery lang po. Sinira ang pinto at medyo magulo ang lugar.
sabi ng pulis, walang imik at tila nababagot. Ano? Robbery? Paanong naging simple robbery ito? Galit na galit akong nagtanong. Ang mga document na nasa bahay ni Ina, ang original document na kinuha niya, nasaan na? Document? Anong document po iyan? Nang sinuri po namin ang lugar, wala po kaming nakita na ganoon. Nagkunwari ang pulis na walang alam. Nanginginig ako sa galit. Malinaw na ito ay paghihiganti ng masasamang tao ni Don Ramon. Reporter, hindi ito maaari. Pakiusap, maghanap tayo ng private detective kaagad. Nagbigay ako ng pakiusap kay Sandra Torres. Opo, Lola. May kakilala po ako. Ilang araw ang lumipas, nagbigay ng resulta ang detective. Ang sumalakay kay Ina ay ang mga tauhan ni Mr. Ramos. Nagbigay ng ilang photos ang detective at nagulat. Ayan na! Sila nga! Kinuha ni Sandra Torres ang kamao niya at tumango. Opo. Mukhang well-planned po ito, sa utos ni Don Ramon. Mas lalong lumala ang sitwasyon. Isang nakakatakot na balita ang narinig namin. Ang kalagayan ng apo kong si Maya ay biglang lumala. Inay, si Maya, kakaiba ang pakiramdam niya. Nahihirapan na naman siyang huminga. Umiiyak na nagmamadaling tumawag si June. Tumakbo ako ulit sa intensive care unit kung nasaan si Maya. Doktor, anong nangyari kay Maya? Nanginginig kong tanong. Lola, kumalma po kayo. Hindi na po kaya ng first aid drug ang kalagayan niya. Seryosong sabi ng doktor. Kung ganoon, anong gagawin natin? Gawin niyo ang lahat. Opo. Kailangan po natin ang original antidote. Kung wala po iyon, to be honest, mahihirapan po siyang mabuhay sa loob ng 48 oras. Nawasak ako sa sinabi ng doktor. Si Ina ay walang malay at si Maya ay nasa bingit ng kamatayan. Ang buhay ng dalawang bata ay nakasalalay sa kamay ko. Sa huli, gumawa ako ng huling desisyon. Pupunta ako sa hideout ni Don Ramon na lihim na nalaman ni Sandra Torres. Lola, huwag po. Delikado po iyan. Kung mag-isa lang po kayo. Sinubukan akong pigilan ni Sandra Torres. Hindi, reporter. Wala na akong ibang paraan. Kailangan kong iligtas si Maya. Mag-isa akong nagtungo sa VIP ward kung saan nagtatago ang masamang iyon. Nakahiga si Don Ramon sa kama sa kwarto, nakasuot ng komportableng hospital gown. Pero ang tingin niya ay malamig at matalim pa rin, tila ahas. Ha ha ha. Tuloy po kayo, Lola Marta. Akala ko dadalawin niyo ako. Nginisiyan ako ni Don Ramon at nagsalita. Ibigay mo sa akin ang antidote na magliligtas sa apo ko. Ngayon din, diretso kong sinabi. Siyempre po, kailangan ko po talagang ibigay iyon. Narito po, maayos na nakatago. Kinuha ni Don Ramon ang isang maliit na heringgilya mula sa safe sa tabi ng kama. Ito po ang nag-iisa at complete antidote na magliligtas sa mahal na buhay ng inyong apo. Kung ganoon, ibigay mo na. Haha. Alam kong nagmamadali kayo, pero walang libre sa mundo. Bago po iyon, kailangan nating magkaroon ng isang simpleng deal. Mapaglinlang nang ngumiti si Don Ramon. Anong deal? Napakasimple. Ang anak ninyo, si June. Kailangan niyang sabihin sa korte na, ako, si June, ang nag-iisang nagplano at gumawa ng lahat ng krimen na ito. At ang mga original na ebidensiya na hawak ninyo, kailangan po ninyong sirain ng lahat. Patuloy na humingi ng kapalit si Don Ramon. At syempre, ang nurse, si Ina, kailangan niyo ring manahimik tungkol sa pag-atake sa kaniya. Wala kang iba kundi isang demonyo. Nanginginig ako sa galit. Haha, tatanggapin ko po iyan bilang papuri. Kung tatanggapin po ninyo ang simpleng kondisyon na ito, ililigtas ko ang mahal na apo ninyo at sisikapin kong bawasan ang sentensiya ng inyong anak. Iwinagayway ni Don Ramon ang antidote sa harap ko at sinabi, nasa pagitan ako ng hustisya at ng buhay ng apo ko. Isang pagpipilian na nakakapigil hininga. Lola, hindi po magbabago ang mundo dahil lang sa inyong manipis na konsensya. Hinamak ako ni Don Ramon. Bigyan mo ako ng oras. Pag-iisipan ko. Hirap akong nagsalita, mabuti, pero hindi po mahaba ang pasensiya ko, kaya huwag po kayong maghintay ng matagal. Umalis ako sa impyernong kwarto na iyon. At hinawakan ko ng mahigpit ang maliit na recorder na nasa bulsa ko. Lihim na inihanda iyon ni Sandra Torres bago ako umalis. Ang boses ng demonyo ni Don Ramon ay naka-record lahat. Nagpunta ako kaagad sa kulungan kung saan nakakulong si June.
Inay, bakit kayo nandito? Nagulat si June nang makita ako. June, malalang nasaktan si ina. Malungkot kong sinabi. Ha? Anong sinasabi ninyo? Inatake siya kagabi ng mga masasamang tao. Wala siyang malay ngayon. Namutla ang mukha ni June. Inay, mukhang tapos na ang lahat. Aakuin ko na ang lahat. Gagawin ko na ang lahat ng utos nila. Wag, June. Magpakatatag ka. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng anak ko. Inay, pero kailangan nating iligtas si Maya. Pakiusap. June, pakinggan mo muna ito. Kinuha ko ang recorder at pinakinggan ko ang buong usapan namin ni Don Ramon. Wala kang awa. Nanginginig si June sa galit. June, kung titigil tayo dito, hindi na magbubukas ng mata si Yina at ang mga taong namatay ng walang katarungan. Sinubukan kong hikayatin ang anak ko. Kung ganoon, anong gagawin natin, inay? Wala na tayong paraan. Paano si Maya? Hindi. Hindi ko isusuko ang katotohanan at ang buhay ni Maya, pareho nating makukuha iyon. Buong tapang kong sinabi, maglaro tayo ng last card. Tinawagan ko kaagad si Sandra Torres. Reporter, ako ito. Nasa akin na ang recording file ng boses ni Don Ramon. Ha? Talaga po? Nagulat si Sandra Torres. Lola, napakagaling ninyo. Ibibigay ko po kaagad ito sa piskal. Reporter, maaari ba talaga tayong magtiwala sa piskal? Tulad ng korap na si Sergeant Cruz? Lola, wag po kayong mag-alala. May mga piskal pa po na may konsensiya sa Special Division. Makikipag-ugnayan po ako sa kanila ng secret. Buong katiyakan na sabi ni Sandra Torres. Maghahanda po tayo ng plan para hulihin si Don Ramon at ang politikong nagtatago sa kaniya nang sabay-sabay. Bumalik ako sa kwarto ni Maya. Hawak ko ang kamay ng apo ko na lumalamig at tiningnan ko siya sa likod ng salamin. Maya, ililigtas ka ni Lola. Sabi ko habang hinimas ko ang buhok niya. Kaya, magtiis ka pa ng kaunti. Huhulihin ni Lola ang masasamang taong iyon, ha? Ang tanging pag-asa lang ay ang matagumpay na plan para hulihin si Don Ramon at makuha ang antidote. Balisa akong naghintay ng tawag ni Sandra Torres. Ang oras ay dumadaloy ng mabagal, tila dugo na natutuyo. Ang buhay ni Maya ay nanganganib sa harap ko. Reporter, kailan magsisimula ang plan? Nanginginig ang kamay ko habang tumawag ako. Lola, magsisimula na po, maghintay po kayo ng kaunti pa. Ang boses ni Sandra Torres ay matigas dahil sa kaba. Umupo ako sa tabi ng kama ni Maya at nagdasal, umaasa na magtatagumpay ang huling plan na ito. Sa wakas, dumating na ang sandali ng tadhana. Ang araw na sinalakay ng live camera ni Sandra Torres at ng Special Investigation Team ng Piskal ang VIP ward kung saan nagtatago si Don Ramon. Nanood ako ng balita sa kwarto ni Maya, balisa ang pakiramdam. May breaking news po tayo ngayon. Isinasagawa po ang emergency search and seizure ng Special Investigation Team ng Piskal sa VIP ward ng Ospital ng Maynila. Nagmamadaling sabi ng news anchor. Ang screen ay lumipat sa live coverage at hawak ni Sandra Torres ang microphone. Mga viewers, sa wakas, nahuhuli na po sa scene si Don Ramon at ang high-profile na politiko na nagtatago sa kaniya. Masayang iniulat ni Sandra Torres. Nakuha po nila ang mga illegal funds, new drug samples, at ang pinakamahalaga, ang original antidote. Niyakap ko ang aking mga kamay. Tumitibok ng malakas ang puso ko. Sa wakas, makukuha na namin ang antidote na magliligtas kay Maya. Ang decisive evidence po para sa operation na ito ay ang recording file na nakuha ni Lola Marta na nakataya ang kaniyang buhay. Malinaw na sinabi ni Sandra Torres sa kamera. Ipinakita sa screen ang hitsura ni Don Ramon habang hinahatak siya, nakasuot ng posas. Piskal! Kailangan po nating ipadala ang isang antidote kaagad sa pasyente na nasa bingit ng cardiac arrest. Pakiusap. Sumigaw si Sandra Torres sa piskal sa scene. Sige, magpapadala ako kaagad ng motorcycle courier. Nagmamadaling sumagot ang piskal. Muling nagkagulo ang lipunan. Ang katotohanan ng malaking korupsyon na kinasasangkutan ng mga politiko, hindi lang simpleng medical fraud, ay nabunyag. Sa sandaling iyon, sa sandaling umaabot na sa rurok ang pag-asa ko, ang kalagayan ni Maya na nasa tabi ko ay biglang lumala. Beep! Umalanggaw-ngaw ang nakakatakot na tunog ng monitor ng electrocardiogram ni Maya. Inay. Si Maya. Kakaiba ang pakiramdam niya.
Sumigaw si June na namutla. Mabilis na pumasok ang medical team sa kwarto. Cardiac arrest! Ihanda ang defibrillator! Lumayo kayo! Nagmamadaling nag-utos ang doktor. Maya, huwag. Maya, pakiusap, magkamalay ka. Galit akong sumigaw habang kinakatok ko ang malamig na salamin. Ginawa ng medical team ang defibrillator. 1, 2, 3. Lumayo kayo. Bong! Tumalsik ang maliit na katawan ni Maya, pero hindi bumalik ang pulso niya. Hindi bumabalik! Taasan ang output! Nag-aalala na sumigaw ang doktor. Sa sandaling iyon, may tumatakbo sa hospital hallway, may hawak na helmet. Antidote! Nandito na ang emergency drug. Tumakbo ang motorcycle courier na may hawak na kahon. Dito! Akin na! Sumigaw ako habang iwinagayway ko ang kamay ko. Inabot ng courier ang kahon sa akin, basang-basa ng pawis. Kinuha ko ang kahon at tumakbo ako papunta sa medical team. Doktor, ang antidote, narito na. Hinawakan ko ang gown ng doktor at lumuhod ako. Nagmamakaawa. Pakiusap, iligtas niyo ang apo ko. Kinuha ng doktor ang antidote at agad itong itinurok kay Maya. Nagdasal lang ako ng buong puso. Umaasa na si Maya ay hindi bibitaw sa kamay ng lola niya. Ilang minuto ang lumipas, na parang ilang taon. At sa sandaling iyon, huminto ang nakakatakot na alarm at isang mahina pero malinaw na signal ang nagsimulang lumabas sa monitor ng electrocardiogram. Bumabalik na ang pulso niya. Masayang sabi ng nurse. Maya. Napaupo ako sa sahig, umiiyak at binabanggit lang ang pangalan ni Maya. Pagkatapos ng ilang oras na paglaban, nagsimulang maging stable ang kalagayan ni Maya, tila isang himala. Lola, magpakatatag po kayo. Nagkamalay na po si Ina. Humahabol ng hininga si Sandra Torres habang tumakbo siya papuntang ospital at hinawakan ang kamay ko. Ano? Si Ina? Totoo ba iyan? Masayang tanong ko. Opo. Kakagising lang po niya. Nanghina ang mga binti ko at napaupo ako sa hallway. Bumabagsak ang luha ng pasasalamat. Lola, at may mas maganda pa pong balita, masayang sabi ni Sandra Torres. Si Don Ramon, nagsimula na po siyang umamin sa lahat ng krimen. Talaga? Opo. Ang slush fund na ibinigay niya sa politiko at ang mga ginawa niya, isinabi niya na ang lahat. Masayang sabi ni Sandra Torres. Pati ang isa pang listahan ng mga victims na nakatago sa ibang bansa, inilabas niya na lahat. Ang trial ni June ay nagkaroon din ng biglaang pagbabago. Inay, ako ito. Biglang huminto ang trial ko. Masayang sinabi ni June sa telepono. Bakit? Anong sinasabi mo? Ang recording file ninyo at ang confession ni Don Ramon ay tinanggap bilang bagong ebidensiya. Kung ganoon, anong mangyayari sa iyo? Hindi na raw ako kriminal, kundi isang whistleblower na raw ang status ko, inay. Sobrang saya ko. Ang tapang ni June sa huli ay kinilala na, Lola, at nahuli na rin si Mr. Ramos, ang sumalakay kay Ina, nagbigay ng breaking news si Sandra Torres. Dahil sa confession ni Don Ramon, nahuli na rin ang lahat ng mga involved sa ilalim niya. Ang lahat ng evil connection ay unti-unting napuputol. Ang dulo ng mahaba at madilim na tunnel ay nagsimulang makita. Ilang araw ang lumipas, nakilala ko si Ina na inilipat na sa recovery room. Lola, tiningnan ako ni Ina at ngumiti siya ng mahina pero malinaw. Na, buti na lang. Salamat. Hinawakan ko ang kamay ni Ina at sinabi, nagawa na po natin, Lola. Mahinang sabi ni Ina, at sa wakas, dumating ang sandali na pinakahihintay ko sa mundo. Lola! Si Maya, tinawag ako ng apo ko, na nagmulat ng mata niya mula sa intensive care unit. Maya. Ay Lola, naririnig mo ba ang boses ko? Nagmamadali kong nagtanong. Opo. Lola, na-miss ko po kayo. Hirap na sumagot si Maya. Nawalan ako ng boses dahil sa sobrang kaligayahan. Sa wakas, nabuhay na ang apo ko. Ilang buwan ang lumipas, dumating na ang araw ng huling paghatol. Ang public trial ng lahat ng involved, kasama si Don Ramon, ang politiko, si Dr. Rafi, at si Sergeant Cruz. Tumayo ako bilang huling witness, bilang victim representative at inay ni June. Sasabihin ko po ang lahat, simula noong araw na iyon, sa nakakatakot na klinika, kalmado akong nagsimulang magbigay ng testimony. Nakita ko po ng sarili kong mga mata ang buong proseso, mula sa pagkamatay ng apo ko dahil sa poison, hanggang sa pagdurugo ni Ina dahil sa mga demonyo na iyon.
Hindi ko po hinihiling na huwag parusahan ang kasalanan ng anak ko. Nagkamali po ang anak kong si June na hindi mapapatawad. Pero ang anak ko po, sa huling sandali, ginamit niya ang lahat ng mayroon siya para magpakatanda at umamin sa katotohanan. Pakiusap, bigyan po siya ng makatarungang hatol. Humingi ako ng pakiusap sa hukuman. Ang oras ng closing argument ni June, mga kagalang-galang na hukom, inaamin ko po ang lahat ng aking pagkakamali. Nanginginig ang boses ni June. At lumuhod siya sa harap ng mga victim's family na nakaupo sa gallery. Pasensya na po talaga. Nagkasala po ako ng malaki. Pakiusap. Patawarin niyo po ako. Umiyak si June at taos puso siyang humingi ng tawad. Nagbigay ng guilty verdict ang jury ng unanimous. Ang akusado, si Don Ramon, at ang akusado, ang politiko, ay sinasentensiyahan ng life imprisonment. Mataimtim na sinabi ng hukom. Ang akusado, si Dr. Ruffy, at ang akusado, si Sergeant Cruz, ay sinasentensiyahan ng mabigat na sentensiya. At ang akusado, si June, ay sinasentensiyahan ng probation. Pinalaya si June mula sa korte. Kinilala ang kaniyang decisive confession at ang active cooperation niya sa investigation. Paglabas namin sa korte, pinalibutan kami ng mga victims' family. Lola, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, nagkaroon kami ng katarungan. Hinawakan ng mga tao ang kamay ko at nagpasalamat. Sa sandaling iyon, lumuhod ulit si June sa harap ko. Inay, ang isang katulad ko, maaari pa po ba akong mapatawad? Humingi ng tawad si June. Tahimik ko lang siyang itinayo at niyakap ng mahigpit. Tapos na ang lahat, anak. Ito ay hindi lang tagumpay ng isang tao. Ito ay isang mahalagang tagumpay nating lahat na nagpilit na panatilihin ang konsensiya sa harap ng takot ng kamatayan. Tagumpay ng hustisya na nakamit naming lahat, kasama si Ina, si Sandra Torres at ang anak kong si June na nagpakatanda sa huli. Ang mahaba at madilim na laban ay natapos na, pero baka ito ay isang bagong simula para sa mas mabuting mundo. Lumipas ang isang taon. Ngayon, inaalalayan ko si Maya. Naganap ng magaling, papuntang paaralan. Lola, ay, talaga. Kaya ako na po mag-isa. Inaasar po ako ng mga kaibigan ko, sabi ni Maya, nagpapakamatanda. Ay, gusto lang kitang ihatid hanggang dito, anak. Sabi ko habang hinimas ko ang buhok ni Maya. Talaga po. Dahil po sa inyo, nakakatakbo po ako ulit. Maraming salamat po sa mundo. Hinawakan ni Maya nang mahigpit ang kamay ko at ngumiti ng maliwanag. Anong mas malaking himala pa ang mayroon kaysa sa pagtawa mo ng malusog, anak? Nagpapasalamat lang ako sa sandaling ito. Pauwi ako pagkatapos ihatid si Maya at dumaan ako sa maliit na restaurant ng anak kong si June. Ibinenta ni June ang lahat ng kaniyang mga ari-arian para ibigay sa Victim Compensation Fund at ginamit niya ang natitirang pera para magsimula ng isang maliit na restaurant sa market. Tuloy po kayo. Dito po kayo umupo. Ilang tao po kayo? Ang anak kong si June ay nakasuot ng maruming apron at sinasalubong ang mga customers. Basang-basa siya ng pawis at dala-dala niya ang mga plato ng clumsy. Umupo ako sa isang sulok at tahimik na pinanood ang anak ko. Hindi ko siya kinausap pero nakita ko ang anak ko na taos pusong nagsisisi at nagsisimula ng bagong buhay. Pinunasan ni June ang pawis niya ng tuwalya at abala siyang nagtatrabaho. Napuno ng damdamin ang puso ko habang pinanood ko siya. Tahimik akong umalis sa restaurant at nagpunta para makipagkita kay Ina. Opisyal na inilunsad ni Ina ang Mika Foundation, isang NGO para sa medical justice sa pangalan ng kaniyang naunang lumisan na kapatid. Lola, tuloy po kayo. Tama po ang pagdating nyo. May first client po kami ngayon. Masayang sabi ni Ina nang makita niya ako. Aba, talaga? Sinong tao? Isang tao po na nakaranas din ng walang katotohanang bagay sa ospital. Tulad ninyo, Lola. Ipinakita sa akin ni Ina ang mga dokumento. Ganyan. Ang mga taong katulad nila ang kailangan nating tulungan. Tumango ako. Sa sandaling iyon, dinala ni Ina ang isang clipping ng pahayagan. Tingnan niyo po ito. Nanalo po sa Journalist of the Year Award si Reporter Torres. Aba, talaga? Magaling. Taus-puso akong natuwa. Nanalo si Sandra Torres ng malaking award para sa investigative reporting niya sa kaso namin. At ngayon, sinusundan niya raw ang mas mataas na korupsyon sa kapangyarihan.
Paghiwalay namin ni Yina, dumaan ako sa harap ng klinikang iyon. Ngayon, ang mga masasamang tao ay nawala na at may mga bagong medical staff na nag-aalaga sa mga pasyente, normal na ang operasyon. Dati, matatakot ako at kakalabutan kapag tiningnan ko lang ang gusali na iyon dahil sa nakakatakot na alaala. Pero ngayon, hindi na ako natatakot. Ay, hindi ba si Lola ng konsensiya iyan? Isang kapitbahay ang dumaan at binati ako. Lola, bakit po kayo napakatapang? Ay, hindi naman po ako matapang. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Magalang akong nagkibit balikat. Ay, pero ang galing niyo po talaga. Kung ako po, natatakot ako at wala akong ganoong tapang. Maari rin po kayong magkaroon ng ganoon. Kapag dumating ang sandali na kailangan talaga, may tapang na lalabas mula sa hindi mo alam kung saan. Opo, tama. Ako ay isang taong nag-iingat sa pagkain, kahit sa isang tableta ng gamot sa ubo, sa buong buhay ko. Pero ngayon, naging isang tao na akong handang tumanggap ng isang special injection ng tapang laban sa inhustisya. Ang aking mainit at mahabang laban na nagprotekta sa halaga ng buhay, na mas mahalaga kaysa sa pera o karangalan, ay natapos na. Ilang araw ang lumipas, nagpunta kami sa isang special place kasama si Maya at Sina. Iyon ay ang maliit na memorial park kung saan nakahiga ang kapatid ni Ina. Lola, dito po nakahiga ang tita Ina. Mahinang tanong ni Maya na naramdaman ang seryosong kapaligiran. Oo, ang apo ko at maraming tao ay nalaman ang katotohanan dahil sa kaniya. Tahimik akong naglagay ng isang puting chrysanthemum sa harap ng tombstone. Mika, ang sakripisyo mo ay hindi nasayang. Salamat. Pinunasan ni Yina ang luha niya na pilit niyang pinigilan. Narinig namin ang usapan ng isang batang nanay at ng anak niya na dumaan sa tabi namin. Hala, inay, ayoko magpa-injection, ayoko na. Umiyak ang bata at umupo sa sahig, nag-iinarte. Hoy, tingnan mo ang bata na ito. Kailangan nating magpabakuna ngayon. Hindi masakit. Inalo ng nanay ang bata. Ayoko! Malaking gulo kapag nagpa-injection ako. Nakakatakot talaga. Patuloy na umiyak ang bata. Nakita ko ang hitsura niya at nilapitan ko siya nang hindi ko namamalayan. Anak, ayos lang. Safe na ngayon. Ngiti ako ng mainit at hinimas ko ang ulo ng bata. Talaga po? Tanong ng bata, habang pinunasan niya ang luha niya at tumingala siya sa akin. Oo. Dahil ginawa naming safe ang mundo, kaming mga lola at tita. Ah, baka? Nagulat ang nanay ng bata nang makilala niya ako at yumuko siya. Salamat po, Lola. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang mundo ay naging mas mabuting lugar kahit konting-konti lang kaysa noong bago kami nagsimula sa mahirap na laban na iyon. Pagdating ko sa bahay, umupo ako sa ilalim ng mainit na sikat ng araw at pumikit ako ng tahimik. Narinig ko ulit sa tenga ko ang desperadong boses ni Ina na nagligtas sa akin 1 taon na ang nakalipas. Lola, malaking gulo po to kapag tinanggap ninyo. Umalis na po kayo agad. Ang tapang na iyon, ang munting bulong na iyon, ay muli kong inalala sa puso ko. Ang aking huling laban, na nagsimula sa isang injection, ay natapos na, pero ang kuwento ng iba pang nagtatangkang panatilihin ang konsensiya, ay tiyak na nagpapatuloy sa ibang bahagi ng mundo. Kung mayroon kayong nakinig sa kuwento ko hanggang sa huli, pakiusap, mag-iwan ng isang comment na nagpapakita na natapos niyo po